Good morning, friends! Ako po si Pastor Joey, ang inyong kasama tuwing Wednesday morning para sa ating daily devotion dito sa Si Jesus ay Kasama. Halika kapatid, sama-sama nating tanggapin ang nag-uumapaw ng pagpapala na nagagaling sa salita ng Diyos. He lifted me. Join me, friends, in singing this beautiful hymn. In loving kindness, Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace He lifted me. From sinking sand, He lifted me. With tender hand, He lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise His name, He lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was stirred. But when I took Him at His word, forgiven He lifted me. From sinking sand He lifted me. With tender hand He lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise His name, He lifted me. His brow was pierced with many a thorn, His hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love He lifted me. From sinking sand He lifted me. With tender hand He lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise His name, He lifted me. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I know this well. Yet how or why I cannot tell, He should have lifted me. From sinking sand He lifted me. With tender hand He lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise His name, He lifted me. Ang ganda ng mensahe ng himno, di po ba? Pinapatukoy nito yung pagmamahal ni Yahweh, pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ni Jesus sa atin. From sinking sand, He lifted me. Mula sa kumunoy, ako ay Kanyang iniaangat. Ito rin po yung gustong sabihin ni Yahweh dito sa panulat ni Propeta Hosea. Ating basahin ang ating lesson mula sa Hosea, chapter 11, verses 1 to 11. Ganito ang ating mababasa. At babasahin ko ito mula sa ang Bible Pinoy version. Ang pagmamahal ni Lord sa Israel. Nung bata pa lang si Israel, mahal ko na siya. At mula sa Egypt, tinawag ko ang anak ko. Pero habang sila ay tinatawag ko, lalo naman silang lumalayo. Patuloy silang nag-o-offer sa mga Baal
at nagsusunog ng insenso sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinarga ko sila sa aking mga braso, pero hindi nila kinilala na ako ang nag-alaga sa kanila. Inalalayan ko sila gamit ang mga lubid ng awa, gamit ang tali ng pagmamahal. Kinakarga ko sila papalapit sa aking pisngi. Yumuyuko ako para mapakain sila. Pero babalik sila sa lupain ng Egypt at ang Assyria ang kanilang magiging hari kasi tumanggi silang magbalik loob sa akin. Magiging matindi ang gera sa mga city nila. Gigibain pati mga gate nila at wawasakin sila dahil sa kanilang mga planong masama. Mas gusto ng bayan ko na tumalikod sa akin. Magpe-pray sila sa makapangyarihang Diyos dahil sa paghihirap nila, pero hindi niya sila tutulungan. Magagawa ko bang pabayaan ka, Ephraim? Kaya bakit ang iwanan, o Israel? Pababayan ba kita na gaya sa city ng Adma? Kaya ba kitang tratuhin na gaya sa city ng Zebulim? Sa kalooban ko, hindi ko ito magagawa. Sobrang laki ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko itutuloy ang matindi kong galit. Ang Ephraim hindi ko na wawasakin ulit. Kasi Diyos ako at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama nyo at hindi ako darating para parusahan kayo. Lalapit sila kay Lord pag nag-roar na siya na parang leon. Pag siya ay nag-roar, nanginginig na lalapit ang mga anak niya mula sa west. Darating silang nanginginig mula sa Egypt at parang mga kalapati mula sa lupay ng Assyria at ibabalik ko sila sa kanilang mga tahanan. Ito ang sinabi ni Lord. Napakagandang panulat mula sa propeta. Now, maalala natin na si Propeta Hosea ay tinawag ng Diyos upang maging propeta sa ganung paraan. Isang araw, narinig ni Hosea ang tinig ng Diyos at sinabihan siya na pumunta sa Red District o di kaya sa prostitution den upang sa ganun ay doon kumuha ng kanyang mapapangasawa. Si Gomer. Binili niya si Gomer mula sa may-ari ng prostitution house. Minahal niya si Gomer. Nagkaroon sila ng anak. Mga anak actually. Pero hindi nagtagal, bumalik si Gomer sa pagiging prostitute. Ibinanta muli ang kanyang sarili. Si Hosea naman, dahil sa mahal na niya si Gomer, at mahal na mahal niya si Gomer, pinuntahan niya ito at binili niya muli si Gomer. Paulit-ulit, babalik si Gomer sa prostitution house, bibilhin ulit siya ni Hosea. Yung simbolismong ito, mga kapatid, ay parang tayo at ang Diyos. Tayo'y parang si Gomer na pabalik-balik sa paggawa ng kasalanan, pabalik-balik sa buhay ng kasalanan, habang ang Diyos naman ay patuloy tayong iniaangat mula sa kumunoy ng kasalanan, mula sa kumunoy ng kamatayan. Tatalikuran natin ng Diyos, pero tayo'y kanyang aakayin muli dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ngayon dito sa chapter 11 ng Hosea, makikita natin dito, sabi ni Yahweh, nung bata pa lang si Israel, mahal ko na siya at mula sa Egypt tinawag ko ang anak ko. Ano ibig sabihin nito? From the very start, minamahal na tayo ng Diyos. Actually, bago pa lang tayo pinanganak, pinagbubuntis pa lang tayo ng ating mga magulang, ating nanay, mahal na niya tayo. Hanggang sa nakita natin ng liwanag, nandiyan ang pagmamahal ni Yahweh sa atin. Nandiyan ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Hanggang sa natuto tayong magkasala. Kahit na tayo'y patuloy na nagkakasala, patuloy na bumabalik sa buhay ng kasalanan, patuloy naman tayong inaakay ni Yahweh pabalik sa Kanya. Sabi ni Yahweh,
Pero habang sila ay tinatawag ko, lalo naman silang lumalayo. Mga kapatid, the more that the Lord invites us to go to Him, to love Him, sabi niya Yahweh, the more naman na lumalayo tayo sa Kanya. The more na patuloy tayong nagkakasala, gumagawa ng kasamaan. Subalit, magkaganon pa man. Tulad ng sinabi ko, nung unang Miyerkules ng buwan na to, kahit na patuloy tayong nagkakasala, kahit na patuloy tayong gumagawa ng kasamaan, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay minsan hindi mawawala. Bakit? Sabi ni Pablo sa Roma, for nothing can separate us from the love of God. Pansinin natin yung ating text. Verse 8, sabi dito, magagawa ko bang pabayaan ka, Ephraim? Kaya ba kitang iwanan, o Israel? Pababayan ba kita gaya sa city ng Adma? Kaya ba kitang tratuhin ng gaya sa city ng Zebulim? Sa kalooban ko, hindi ko ito magagawa. Bakit? Sabi ni Yahweh, sobrang laki ng pagmamahal ko sa iyo. Dahil tayo'y mahal ng Diyos. Dahil sa tayo'y mahal na mahal ni Yahweh. Dahil sa tayo'y mahal na mahal ni Jesus. Ni minsan, di ka niya iiwan. Ni minsan, di ka niya pababayaan. Hindi ka niya makakalimutan. Tayo manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa mensahe mo sa amin. Na ni minsan, hindi mo kami iiwan. Ni minsan, hindi mo kami kakalimutan. Sa simula pa lang, ang pagmamahal mo sa amin ay nandyan na. Salamat po. Kahit na kami tulad ni Gomer, na kahit na kami tinubos na mula sa kasalanan, ay pabalik-balik pa rin kami sa kasalanan at sa buhay ng pagkakasala. Salamat po sapagkat kami hindi mo sinusukuan. Bagkus patuloy mo kaming inaakay. Patuloy mo kaming minamahal. Dalangin ko ngayon ininadalangin ko ngayon, Panginoon, ng mga kapatid na kasama ko sa morning devotion na ito. Ingatan sila, bantayan sila. Sa mga may sakit, pagalingin sila. Sa mga nangangailangan ng comfort, be their comfort, O Jesus. Be their comfort. Sa ngalan ng Kristo, itong aming panalangin. Amen. Mga kapatid, sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary, binabati ko po kayo ng happy birthday and happy wedding anniversary. Nawa, ipagkaloob ng Diyos sa inyo ang inyong mga kahilingan at ito na ang kanyang regalo sa inyo. Kapag kayo naman, mga kapatid, ay na-blessed dahil sa mga online ministries at iba pang ministries ng NACS UMC at gusto nyong magbigay ng kaloob, pasasalamat, narito po ang bank account at GCash account ng simbahan. Pwede po kayong maglagay dyan. At kapag kayo'y nag-transfer or naghulog, pakiabisahon po kami. Abisuhan kami at nang alam namin kung sinong aming pasasalamatan. Muli, magandang umaga sa inyo at pagpapala mula sa Ama, Anak, Espiritu Santo ang sumainyo. Amen. Amen. Bye-bye. Thank you.